Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. VP Sara, hindi na po nakapagpigil. Tinawag na po na bobo, hindi nakakaintindi yung mga taong putak na dyan, lalo si Claire Castro sa mga biyahe po ni VP Sara Duterte papunta sa ibang bansa. Sinabi na po ni VP Sara Duterte na personal niyang mga lakad yan ang pagpunta sa ibang bansa pero nagtatrabaho pa rin. Pero ang ginagamit niya o ginagastos niya sa mga pamasahe ay sarili niyang pera. Hindi po pera ng taong bayan. Hindi kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, pag umaalis sa bansa, talagang pera ng taong bayan ang ginagamit. At dami pang mga dala ng mga kasama. Ito si Claire Castro, putak ng putak, at saka yung mga iba dyan, putak ng putak na ginagastos daw ni VP Sara Duterte ang pera ng bayan, sinasayang daw, namamasya lang daw. Ayan, kahit kasi anong paliwanag ni VP Sara Duterte itong mga to, hindi ito makikinig itong mga to dahil gusto talaga nila mapabagsak si VP Sara Duterte. Gusto talaga nilang siraan si VP Sara Duterte. Personal na lakad pero nagtatrabaho para sa taong bayan. Sariling pera niya ang gamit sa pagpunta sa mga bansa na personal ang lakad. Yan, mga bubo kayo, hindi kayo nakakaintindi. Yan ang sabi tuloy ni VP Sara Duterte sa inyo. Tingnan po natin ang pahayag ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte's or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the results or the kind of results. What is your response on that allegation that your family is siding with pro-China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Anong bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? May mga pumupuna po sa Ministerial po sa Australia, kamulakan niya mas po sa mo or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapag-ibig or from personal travel? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry
Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, magkakaroon ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Comment lang din po sa sinabi ni BBM. Yesterday po kasi nandun siya dun sa mga disease na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan minister po nung comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuling na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako ate ng so? Sabi ni Congresswoman-elect Lilat Dilima, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw finorward ng House yung kanilang committee report and then after 4 days pinadala ka na raw ng document within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga polis sa kalsada, hindi daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung Ano yung feelings ko? I know you have feelings. Definitely not love. strong feelings against General Torre, pero sabi niyo po ba yung paglabas ng mga polis natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio.
at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ang CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. How are your lawyers after Sabi niya, ni Attorney Michael Paua, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Follow up lang po kay Des. Si Weather said kasi ang daming reason cited by the prosecution action, pero ang hirap na isa-isa yung hindi mo pa nababasa. Pero being the doctor ng Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinigay ng mga reasons sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na pinili po ninyo kung siya supposedly pinagkakaroon nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reasons cited. Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a doctor. As a doctor, anong nararamdaman ko? On the reposition. Well, I am concerned as a doctor. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, sorry. Pwede pa rin daw niya ma-threaten o mamagpili. Do you think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh.
Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Captain Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag granted siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions na Aiza Domingo. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo din sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para claim yung kaso na hindi siya haharap? Likely, ma'am, hindi ko din binasa ang kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no. So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-guarantee yan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin, ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Ray Olan. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PRRD? Handa po ba yung pamilya nyo at sa PRRD kung sakaling mag-station dito? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan
ang lawyer. Handa po ba kayo mag-over? Handa rin ba si DRI? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for yes, human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So clear yun. Ma'am, this past few months, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi ba siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po? Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Ma'am, ngayon po, of course, nakaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatrap yung mga OFWs natin. Yung Marcos government parang banjing lang, parang hindi nila pinapakamdaman yung mga OFWs na sumuligas. What's your take po sa nangyayaring sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin yung mga citizens sa fraud, sa of course nangyayari ko. I know merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinupokus mo sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin, yung kapakanan ng mga OFWs natin, at yung kapakanan din ng ating mga consumers, na nagtataas yung presyo ng gas ng oil. Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes at tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng Guerra ng Iran and Israel? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa
buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi iyan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Basta lang, kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin cannon fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Ayan, Claire Castro, pahiya ka ngayon kay VP Sara Duterte, yung pamumuna mo palagi kay VP Sara Duterte sa pagpunta sa ibang bansa. Personal niya yan, personal na lakad kung sa baga, sarili niyang pera ang ginagamit, hindi pira ng bayan. Hindi pira ng taong bayan ang ginagamit ni VP Sara Duterte, kundi sarili niyang pera, pero nagtatrabaho po siya. Dahil ito po si Ate Claire, putak po ng putak na si VP Sara po daw namamasyal lang daw. Tapos yung iba naman nagsasabi na gamit daw ang pira ng bayan kung saan daw pumupunta o pumapasyal si VP Sara Duterte. Ayan, hindi pa rin kayo nakikinig kasi kay VP Sara Duterte. Hindi niyo siya pinapaniwalaan dahil ang naisip nyo, kayo po ang tama. Kayo po ang tama kahit mali ang nasa isip nyo. Pira po ni VP Sara Duterte o sarili nilang pira ang ginagamit nila kapag ang biyahe na sa ibang bansa ay personal. Kaya sinasabihan kayong bobo, hindi kayo nakaintindi dahil nga sinasabi ng personal, hindi nyo pa rin naiintindihan. O di pahiya kayo ngayon. Ngayon, ano sabihin nyo ngayon?